tumak na patik ay tumutugtog pa rin at tuloy pa rin ang service. Hindi niya sinabing, huwag kang umalis muna kasi hindi ako nakakalakad ng gusto. Ikaw muna ang tumao sa church habang nagre-recover ako sa aking tendonitis, sa aking sciatica, ano-ano pang mga sakit yan. Diba? Sabi ko naman sa kanya, it's a time, may sciatica. Kaya pag naglalakad kami dalawa, para kami mga zombie. Kaya sabi ko, Lord, pag isa na lang ililigtas mo, si Nanay Jo na lang po. Wag na. Napaka-unselfish ko naman. Wag na po ako. Pero kung dalawa na lang sila ni Mary Joy. Pero kung tatlo, sama mo na ako. Pero pag 50, Saturday group din. Ano, sa tingin nyo, isasama kayo ni Lord? Amen! Lord to God. Sa number 3 na tayo. The call to participate in God's work. Ang panawagan na makilahok sa gawain ng Diyos. Alam niyo po, ang problema sa ating panahon, masyadong matindi ang testing sa body of Christ. Sa mga believers ngayon. Ramdam mo sa spiritual realms yung panghihina ng madami. Pero usapan namin na magpatuloy tayo sa Panginoon. Ang daming services, daming gawain. Karating ko lang nung Biyernes o Webes, magpipres lang ako ngayon, asikasuhin yung ibang gagamitin for the October 1 celebration, saka yung mga tutuluyan ng mga po darating. And after po ng ano ba itong holiday, Mid-Autumn Festival, ay ako uuwi muna sa Pilipinas uli, kahit na 6 days lang. Dahil ang Go Philippines ay magse-celebrate ng 29 Foundation sa September 22. So magre-record po ako, i-record yung preaching ko ng media department natin. Tapos i-edit nila yon, ipapadala nila sa buong Empower denomination from North America to Cotabato City. Di ba? Papadala. Tapos ang face-to-face lang, yung Manila sector na ako mag-face-to-face, wala silang video. Saka sa hapon sa Taguig City na church natin. And after that, sibat ka agad balik ako dito kasi kailangan 26 andito na ako pag nagdadatingan na sila. Amen. Diba? Akala nyo, bare na ngayon, pero dami pa nating mga schedules. At pag natapos October 1, October 2, magsisuwian na sila, balik na sila sa kung saan sila galing. Diba? Tapos, ayusin ulit natin ang natitirang buong 3 buwan pa. Nakalimutan ko, meron pa pala akong biyahe. Buti pinaalala nila na I'm still going to visit our church in London, UK ng October 25 to November 5. So nandun ako. Tayo kahit 10 days lang, punta ka dito. Eh alam niyo na pagka nagkakaedad, kayo, nagkakaedad din kayo. Parang kung pwede lang, mas gusto mong huwag na. Diba? Pero yun ang price of the calling. Yes. Hindi lang ito, pag nakita nyo, I enjoy. Diba? I am trying to enjoy, pero minsan, ano na, hindi mo na ma-enjoy dahil meron ka ng mga inaangal-angal sa kalusugan. So, pagdating pa sa airport, sa 5, hindi na ako makakauwi dito. Magtatagpo kami ni Nanay Jo doon sa airport. Kasi isasama ko siya
dahil may pastors conference din ng mga local church pastors. 138 na mga pastors natin sa Pilipinas ay pupunta sa Boracay. At doon gagawin. Masarap magpastor po. Ito kami sa Boracay. So, sasama ko naman si nanay para magturo naman siya sa mga kababaihan. No? Amen. So, hanggang 8, November 5 to 8. So, siya babalik na rito, Friday. Ako magpapaiwan pa ako, hindi sa Boracay, sa Manila na. Kasi asikasuhin ko ulit yung mga gawain. December planning and everything. Tapos 2025 na. Diba? So, masarap maging kabahagi ng ginagawa ng Panginoon. Masarap na hindi lamang tayo magiging footnote sa istorya. Pag binanggit ang istorya ng Empower Hong Kong, huwag mo sabihin, ay kasama ko dyan. Mas maganda kung meron kang naging papel din. Amen. Diba? So wag lamang tayong kabahagi ng kwento, pero hindi man lang tayo nabanggit sa kwento. At kung nabanggit man tayo, dapat maganda ang ating kwento. Kasi baka mabanggit tayo, ito naman si ano, ito yung lagi problema sa church namin. Bahagi ka ng kwento, pero masama ang contribution mo sa kwento. Makibahagi tayo. The call to participate in God's work. Amen. Malaki pa po ang trabaho, mga kapatid. Kaya nga tinawag ang Great Commission na Great Commission because the commission is great. Ang laki. The whole world. Ang nakakalungkot nga, wala nang malalaking pangalan. At yung malalaking pangalan sa body of Christ ay may kanya-kanyang issues na din. Yes. Nawawala na din. Wala nang kapalit si Billy Graham. Paano na ang evangelism ng buong mundo? Na yung pinakamagaling na evangelist by the name of Billy Graham ay patay na. Hindi kayang punuan ng kanyang anak. Si Franklin, yung iniwan ng kanyang ama. Malaki ang sapatos ng kanyang ama. Size 12. Kumbaga, hindi sapat kung anong meron si Franklin para gampanan yung iniwan ng kanyang tatay na nakita na niya halos ang populasyon ng buong mundo. Paano pa ang Christianity? Paano pa ang body of Christ? Kung wala na yung malalaking pangalan at kung may malalaking pangalan man lahat, may kontrobersyal na isyong kinasasangkutan. Diba? At yung maliliit na lang ang natitira. Sa atin, yung malalaking pangalan, nangamatay na. At may natitira pero hindi na sila makita. Pero ang panghanap ngayon ay tibok ng puso. Buhay pa ba yung mga yan? Diba? So dahil halos naubos na ang kapangyarihan ng body of Christ sa ating panahon. Diyan tayo tumayo sa challenge na yan. Amen. Kaya ngayong last meeting namin sa San Juan, Batangas, pinag-usapan namin isang agenda, retirement. Kaya tanong ko, meron ba tayong retirement na mga pastor? At kung meron, kailan tayo pwede mag-retire? Kaya usapan namin, tatlong klase ang retirement. Voluntary retirement. Yung ikaw mismo magsasabing, ayaw ko na, retired na ako. Pero pwede mo lang sabihin yung pag nag-60 ka. Yung iba, gusto na mag-retire ka agad sa gawain, wala pang ginawa, nagre-retire. So allowed ka lang ng voluntary retirement pag 60 ka na. Meron din namang involuntary retirement. Yung leadership na ang magsasabing, mag-retire ka na, pastor. Tama na yan.
Hindi mo na kaya. Okay? Yan yung involuntary. At yung pangatlong retirement, yung pag kinuha na ng Panginoon. Talagang forced retirement. Diba? So, hindi katulad ng sa sekular, pag sundalo pulis ka, 56, retired. Diba? 56, ang dami pang pwedeng gawin. Ako, magsi-60 na ako. Pwede pa. Nakakatayo pa naman. Nakakabiyahe pa. Diba? Kaya lang, dati kaya kong hilahin ng 2 maleta sa isang hand carry. Kaya. Ngayon, kahit sabihin pa, ganito lang ang presyo pag 2 bagahe mo. Pipiliin ko na lang yung 1 baggage na lang. Kasi, hindi ko na kaya. Diba? So, deteriorating. Kumbaga, yung peak, narating ko na, pababa ng ganon. Pero, habang pababa, pwede pa akong gamitin ng Panginoon. Amen! Kaya nga, si Nanay Jo, nung galing kami sa Singapore, hindi na siya makalakad. Buti sa Singapore Airport, may libreng wheelchair. Layo ng gate namin, kaya kumuha ako ng isa, sinakay namin siya. Palitan kami ni Mary Joy siyang itulak. Nung nasa pintuan na kami ng eroplano, ang tanong nung crew ng eroplano, is this for fun? Hindi siya maniwala, hindi siya makalakad. Akala niya naglalaro kami 3. Is this for real or is for fun? No, sabi ko, it's for real. She cannot walk. Kasi nga, pag tinignan siya, parang nakangiti naman, hindi naman parang hindi makalakad. So tuloy, ang suspect siya, naglalaro lang kami 3. Sabi ko, it's not for fun, it's for real. Hindi siya makalakad. Pero hindi makalakad, nagpipreach pa din. Amen! Tama? Amen! Maaga pa din sa inyong dumarating dito. Amen! Nakakahiya naman sa kulay ninyo. Amen. At uuwi na kayo, nandiyan pa rin siya. Amen! Oh. Kumbaga, talagang lahat tayo mag-participate. Parang babata nyo pa, parang pagod na kayo maging Christian. Wala pa kayong napatunayan, wala pa kayong